isa sa ating proposition sa umagang ito sa pag-aaral po natin ng mga gawa. Acts chapter 16, verse 25. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagkababasa ng kanyang salita. Father in heaven, as we look upon thy word, teach us, O Lord, to appropriate and apply this into our lives as we await the second coming. Pagpalain mo po, Panginoon, na any conflict in life, any troubles, any unfavorable situation, we can have the faith to turn this into favorable situation in the furtherance of the gospel. Pagpalain mo po ang pag-aaral namin ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Kay Pedro tayo mo po. Kagabi po ay nandun kami sa Pampanga. 90 years old, yung widow ng kapatid ni Ate Ason na who died 30 years ago dito po sa Philippine Heart Center. Matagal ko ginintay yung pagkakataon sapagkat ako po ang huling nakausap nung kapatid niya nung bago siya namatay. At nireveal ko sa kanila yung the legacy, kung ano ang desire sa kanyang puso para sa kanyang pamilya. Nung magkasakit po, yung kapatid ni Ate Ason, si Jose Baluyot, Kuya Peping, lumalaki po yung kanyang puso, abnormal, at kailangan niyang ma-opera. Kung hindi siya ma-opera, 2 weeks, mamamatay siya. Pero ayaw po niyang magpa-opera sapagkat natatakot siya. 30 years ago po ito. Nagkataon naman na ako ay nagtitraining noon sa Fort Bonifacio. Yun ang simula ng Parole Probation, 1977. At sinabihan ako ni Mrs. Sanglap, na kapatid niya, sabi niya, puntahan mo si Kuya Pepeng. At convince mo siya na magpa-opera. So ako naman, pumunta at kinausap ko po siya. Sabi niya sa akin, ayoko magpa-opera. Kinakabahan ako. Nininervyos ako. Sabi niya, ayoko magpa-opera. Ano ang magandang inspiration na pwede natin gawin sa mga ganong sitwasyon? So, I approached the problem, the conflict, directly with the gospel. Sabi ko sa kanya, Kuya Pepeng, hindi ka dapat mangamba, pagtiwala ka sa Panginoon, sapagkat ibinigay na niya the greatest gift. Na ang Panginoon sa Kristo ay pumarito upang hanapin ang mga nawala. We are sinners. All have sinned. Yan din ako sinabi ko kagabi. 150 yung mga bisita kagabi. Sabi ko sa kanya, tanggapin mo ang Panginoon sa Kristo na iyong tagapagligtas. And then I led him to a prayer of acceptance, repentance towards God, and faith on the Lord Jesus Christ. Pagkatanggap po niya sa Panginoon sa Kristo, ang sabi niya, nawala ang takot ko. Yan ang sinalaysay ko sa kanila. Sabi niya, nawala ang takot ko. Magpapa-opera na ako. Pero ang katanungan niya ay ito. Parang alam na rin niya na malapit na siyang mamatay. Sabi niya sa akin, papaano yung aking pamilya? Kung ako lamang ang makatanggap sa Panginoon Jesucristo. Yun ang kanyang desire. That the gospel
mas rich his family pagkatanggap niya sa Panginoon Jesucristo. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, kuya, pupuntahan namin sila. So, nagpasalamat po siya. And then after that, nagpa-opera po. Successful ang operation, pero nagkaroon ng diferensya yung air conditioning unit ng heart center noon, na-infection po siya. After a week, namatay po siya. Kaya sabi ko sa kanyang pamilya kagabi, alam nyo, parang nakokonsensya ako. Kung di ko siya kinausap, hindi magpapa-opera. Hindi natin alam kung buhay pa siya ngayon, pero God allows it. Nasa langit siya ngayon. Actually, lumipat lang siya ng tirahan. Kaya that was the gist of my sermon last night. No? Surprise birthday party sa kanya, na kanyang anak, na matagal niyang di nakita, galing sa Paris. Kaya nung nagbibideo, akala niya, kausap niya yung anak niya, nasa Paris, yung palakad na papunta sa kanya. 90 years old daw siya. At tumanggap sa Panginoon na kanyang tagapagligtas. Nabanggit ko ito, there are times in our life we will experience all kinds, all levels of conflicts. Kahit na tayo ay lumalakad faithfully sa Panginoon. Dito po sa karanasan ni Apostol Pablo, they were preaching the Word of God everywhere they went. Kung babasahin po nyo ang Acts chapter 16. By the way, the book of Acts, makikita po natin dito the power of the Holy Ghost sa pangangaral ng salita ng Diyos. These experiences ay nangyari nung bago pa lang ang iglesia in Jerusalem. Second missionary journey ito ni Apostol Pablo, at habang siya po ay nangangaral, ang unang nakita niya rito ay ang pangangailangan ng mga tao. Ang sabi po sa verse 16, And it came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed with the spirit of divination met us. Ito pong babae na ito, sumusunod sa kanila hanggang si Apostol Pablo ay naawa at pinalayas niya yung masamang espiritu sa kanya na ikinagalit ng kanyang mga amo sapagkat wala na silang kita. Ito po yung mga nanguhula. Kaya wag po tayo magpahula. Spirit po yan ng masamang espiritu. Kaya nung lumabas yung masamang espiritu, hindi na siya makapangula at nagalit yung kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang mga amo, at pinahuli si Apostol Pablo. So the Apostle Paul was in conflict, wala siyang kasalanan, he was walking faithfully with the Lord, and yet siya po ay pinagpapalo at inilagay sa Bartolina. Sabi ko sa banal na kasulatan, sa pinakaloob-looban ng kulungan. Alam nyo ngayon, sa mga nabisita ko po mga kulungan, wala na akong Bartolina eh. Pero noon meron. Sugatan siya, pinagpapalo, ginapos. Tingnan ninyo. The Apostle Paul and Silas. Paul and Silas. They were in conflict. Sabi ko nga, kung ako yun, baka magreklamo ako. Di ba? We tend to complain. Bakit nangyari sa atin ito? Brad, Silas, mukhang, ano ba itong nangyari ito? Nangangaral lang tayo eh. We are doing the work of God entrusted to us, and yet we are now in trouble.
Many times we experience that. We are in trouble not only on one side, but on both sides, na parang wala na tayong matakbuhan. Bino nyo, nakagapos, duguan, hindi man lang ginamot ang kanilang mga sugat. And what we will expect of them. Mga kapatid, ito po ang proposition. Whatever the conflicts that God allows to happen to us, always think of the furtherance of the gospel. Bakit o? Dito tayo nakatalaga. We are saved to serve whatever the circumstance in life. Ang sabi po dito, and at midnight, imagine, what a time. At midnight, pinagpapalo ka, ginapos ka, inaantok ka na, di ba? Normally, matulog ka na lang. Pero alam nyo, at midnight, ano ang sabi sa banal na kasulatan? Paul and Silas prayed. That was the only option. They prayed. When was the last time na tayo po ay parang hindi nakakapanalangin? We are praying for our loved ones. 3 beses po kami bumalik sa pamilya ni Kuya Pepeng. Pati po yung kanyang mga kapatid. Matatagal ang buhay nila, umabot ng 103, pero tumanggap sa Panginoong Jesucristo na kanilang tagapagligtas. At midnight, Paul and Silas prayed in the midst of trouble. Dapat matulog na lang sila, di ba? Dapat mag-complain na lang sila sa nangyari sa kanila. Nasaan ang Diyos natin? Nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Bakit nandito tayo sa kulungan na yun? But they prayed unto God. Alam mo niyo kung bakit? Because they know their God. Kaya po sabi ni Apostol Pablo, because I know whom I have believed. Kilala nila ang kanilang Diyos. And when they prayed, ang sabi po rito, not only prayed and sang praises unto God. What a time and what a place to pray, to sing praises unto God. Pinuri nila ang Panginoon sa kanilang kalagayan. Kaya nga, preaching the Word of God, giving the Word of God, is not only by preaching and testimonies. It can be done, kagaya po ng ginawa ng mga young people kanina, by singing praises unto God. Nasa Facebook ko, naiinggit ko ako, yung 3 ko kasama na quartet kami dati, yung isa Navy captain na, yung 2 pastor ng Liberty Fundamental Baptist Church, yung isa Builders Baptist Church, yung isa Navy captain, kasama ko po yun na umawit, umikot kami sa Visayas, quartet. Binibiro ko ako ng mga ayaw maniwala na kasali ako sa quartet. Sabi niya, hindi namin marinig ang boses mo eh. Sabi ko, naka-blend kasi. Pero sabi ko sa kanila, mag-tour tayo uli. Sabi ko dun sa comment ko sa kanila, kasi 3 lang sila, kumakain sila. Sabi ko, tour tayo uli. Umawi tayo muli. The Apostle Paul and Silas, they prayed and they sang praises unto God.
Yun lang ho kanila magawa. In the midst of conflict, kubisan yan o pwede natin gawin. Pray and sing praises unto God. You know, panawagan ni Apostol Pablo, exhorting one another, encouraging one another through psalms and hymns and spiritual songs. Ano ang nangyari? Tinanong nyo. And suddenly, there was a great earthquake. Mga kapatid, ito po yung pinagandaan natin noong nakarang linggo. Na marami yung mga lumabas ng bahay. Anong tawag doon? Cover, hold, hide. Anytime maaaring mangyari yon. Yung 7.1 or 2 or 3 intensity earthquake sa Metro Manila. Mangyayari po yun. Pero mas malakas itong earthquake na ito, mga kapatid. Ito, intensity 8 siguro ito 9. Pinadala ng Panginoon. Tinanong nyo, ang nangyari. It was a great earthquake. All the doors were open. And everyone's bands were loose. Pati yung mga gapos nila Mga tanikalao yun nakakabit sa kahoy o kaya sa semento noon, sa mga bato. Natanggal yun sa lakas ng lindol. All the doors were open. And everyone's band were loose. Just imagine, punong-puno ng bilanggo. Suddenly, wala na door. Hindi ba yung bilanggo, ang natural tendency ng bilanggo, tanggalin yung door o kaya yung mga rehas, lagariin. Usually, ganun na nangyayari. Kaya nga, nung magising yung warden, meron palang hindi nakikinig, no? Yun nung warden mismo natulog, ako, idea ko lang ito, hindi naman masama na mag-stretch ng imagination. Sabi ko, maybe, nakita ng Panginoon may isang natutulog na hindi makinig. Alam niyo, nakinig yung mga prisoners Nakalagay dito Nilagay dito sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, ang sabi dito, and all the prisoners heard them. Sa verse 25. And the prisoners heard them except the warden. Nagpadala ang Panginoon ng isang earthquake. Nung nagising yung warden, nakita niya bukas ang lahat ng mga pintuan. Ang inisip po niya, nakatakas. Nakatakas. Kasi sabi ni Apostol Pablo, huwag kang matakot, nandito kami lahat, walang tumakas. Sapagkat kapag natakasan ka noon ng kahit isa lang, ang penalty ay death sentence noong panahon pong ito. Kaya alam niya na masakit ang babitay, kaya kumuha na lang niya siya ng kutsilyo at sasaksakin ang kanyang sarili para magpakamatay. Pero nung makita po ni Apostol Pablo, sabi niya, huwag kang magpakamatay. Nandito kaming lahat. Bakit to? Nakinig ko yung mga prisoners, and the Word of God amazingly, gracefully, miraculously changed the heart of the prisoners. Bakit daw? Wala akong tumakas Pagbabagong puso. You know, mga tinatawag na, when you are under conflict, troubles, you can turn it into favorable situation for God. Kung natulog na lang sila, walang masama, di ba? Natulog sila sa hirap na kanilang dinanas. Pero hindi lagi sa kanilang isip, this is the golden opportunity for us. Dinala tayo ng Panginoon dito. Bagamat inabot natin ang mga sakit na ito,
may layo din siya sa atin to further the testimony of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, Pastor Pablo, sabi niya, huwag ka magpakamatay. Sabi po ng warden, what must I do to be saved? Napakasimple po. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. At naligtas po yung warden. Pero alam mo nyo, chain reaction yan eh. Kaya nga si Kuya Pepe, nung maligtas siya, ano ang unang naisip niya? Yung kanyang mga anak. Kung siya po ay nabuhay, nakita sana niya na kami ay pumunta rin sa bahay nila upang mag-Bible study. Ito pong warden na ito, immediately nung siya po ay maligtas, ang sabi po ng salita ng Panginoon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. And they spake unto him the word of the Lord, hindi lamang po sa kanya, and to all that were in this house, Kita niyo? At naligtas po lahat ang kanyang buong sambayanan. Yan ang epekto. The gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi ko po alam kung ano ng trouble ang dumating sa atin. Napakarami yung trouble, di ba? Kumisan trouble ng mga kapatiran. Just like Brother John. Sino magsasabi? Nagja-jogging siya. Kaya mag-ingat tayo. Baka matapilok din tayo na napaupo siya. Yung pala, yun ang simula na magkaroon ng yung kanyang laman dito sa pigi. But praise God, cancer-free ka na, di ba, Brother John? Oh, cancer-free na siya sa last Oh. Kaya, whatever, na dumating sa buhay po natin, gawin mo nating favorable sa Panginoon. Sometimes troubles come one by one. At lagi, complain lang tayo ng complain. Doon po sa security agency, binago ko ang aming Bible study. Sa prayer time, sabi ko nung last Monday, sabi ko, many Mondays, dami nating hinihingi sa Panginoon. Sabi ko sa kanila, this time, wala tayong hihingin sa Panginoon, kundi puro pasasalamat. Yun ang ginawa namin noong Wednesday prayer meeting. All thanksgiving. Isipin natin lahat. Alam niyo yung pinaka mahabang awit, yung count your blessings. Pinakamahaba yun eh. Walang katapusan yun eh. Count your blessings. 1 by 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala akong katapusan yun eh. So sabi ko, pasalamatan natin ang Panginoon. Huwag tayong mag-iisip ng problema. Even problems, sabi ko, let us thank God for problems. Dahil sa problema na yan, nagkakaroon tayo ng matibay na unity sa church, sa bahay, sa pamilya. Kasi kung walang problema, parang paisisi lang ang buhay. So when troubles come, when trials are on the way, mga kapatid, gawin po nating favorable sa Panginoon. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon kung meron pong mga sa labas, masiraan, sasakyan, ginagamit ko pong opportunity yon. Pagka nasiraan kami, pupunta ko ng Baguio, nasiraan sa daan, naghahanap na ako ng masisiraan. Sabi ko, alam mo ba kung bakit nasira yung bus? Hindi nga eh. Ako alam ko eh. Doon po sa Barangay Aritaw, nahulugo yung makina ng sinasakyan namin. Alam mo nyo kung bakit?
pag-alis po namin sa Tabuk, meron pong isang witch, sabi yun ng conductor, magkukulam, na pinalis po nila sa bus dahil nangingi. Sabi niya, ano yun magkukulam yun. Alam mo nyo, sabi nung magkukulam, hindi kayo makakarating sa Maynila. Yun ang sabi niya. Natakot po yung driver at saka yung conductor. Sabi ng conductor at saka yung driver, ako sabi niya, sinumpa yata tayo nung matanda. Pagdating sa rito, baksak ko yung baksak yung makina. Hindi na ako makalis. Grabe. Yan ang naranasan ni Apostol Pablo dito mga masasamang espiritu. Kung minsan gumagawa para mapigilan ang gawain ng Panginoon. Kaya lagi tayong alert in prayer at pag-awit ng mga makalangit na mga awitin sa Panginoon. Today is the first Sunday of August. Isang napakalaga pong Sunday para sa atin sapagkat maalala po natin ang dakilang bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ni Apostol Pablo, alalahanin natin lagi ang dakilang bagay na ginawa ng Panginoon. Remember one time, ang Panginoon ay meron pong pinagaling na tinitirhan ng masamang espiritu doon sa sementeryo. Kaya siguro kinatatakutan ng sementeryo. Alam mo nyo, doon sa may papuntang La Union, mga sementeryo dyan, nasa kalsada Both sides pa. At marami ang lumalabas talaga doon. At minsan ako po ay pumunta roon, gabi, sabi na sa akin, may nakikisakay. Sabi ko, walang problema. Basta magpakita lang siya. Kaya ang ginagawa ko, pag dumadaan ako doon, umawit ako ng mga psalms. Pagkatapos, binubuksan ko lahat ang bintana. Sabi ko, di pumasok siya, di kusari siya lumabas. Pero, hindi naman po ako nakaranas. Hindi kamukha sa Puerto Princesa sa Tagburus. Di ba? Yun, alam niyo yun. Doon mismo, nakita ko, white lady talaga. Nakwento ko na ito dati pero talaga naman. Natakot din ako nung makita ko yung kanyang paa, hindi nakatuntong sa lupa. Doon lang ako natakot. Pero yung mukha niya, talagang puting-puti, nakabelo, puti, lahat ng suot niya puti, pati sapatos niya puti, kaya lang hindi nakatuntong, doon ako natakot. Talagang lumabas siya. Talagang lumalabas sila doon. So anyway, naranasan doon ng ating Panginoon lahat ito. Sabi niya doon sa inalinhan ng masamang espiritu doon sa sementeryo, sabi niya, nung siya ay gumaling, sabi ng tao na ito sa Gadara, sabi niya, sasama po ako sa inyo, Panginoon. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Sabi niya, bumalik ka sa inyong bahay. May bahay pa na siya, pero nakatira sa sementeryo dahil sa masamang espiritu sa kanya. Sabi niya, bumalik ka sa inyong bahay at sabihin mo sa kanila ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. So ang ating gagawin ngayon. Buksan po niyo ang inyong mga Biblia sa 1 Corinthians. Babalikan po natin ang ginawa ng ating Panginoon sa krus sa Kalbaryo, kung paano po tayo nakatanggap ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. 1 Corinthians chapter 10 o chapter 11, magsimula ako sa talatang 23. 1 Corinthians chapter 11, from verse 23. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you,
that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." The Lord Jesus Christ, siya ay Diyos, bumaba rito sa lupa, nakasalamuha sa makasalanang tao sa daigdig upang pumunta po lamang sa krus ng Kalbaryo. He is the promised Savior nung dalawa pa lang ang tao, Adan at si Eva. Ang sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng tagapagligtas. It is not a religion, it is not an organization, but it is a person. In the person of the Lord Jesus Christ, na ang sabi niya, mamamatay siya sa pamamagitan ng krus. Dalawa pa lang ang tao. Pinangako na niya na ang tagapagligtas ay mamamatay sa pamamagitan ng krus. There is no other means by which the Lord Jesus Christ would die. Alam po ni Satanas dahil nandun siya. Kaya maliit pa ang Panginoon Jesucristo, pinapapatay na ni Satan. Ginamit niya si Herod upang patayin ang Panginoon Jesucristo upang wag makarating sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi po pwedeng mangyari. Kailangan siya ay makarating sa krus ng Kalbaryo. Doon po mga kapatid, pinagpira-piraso, bawat hampas ng latigo na meron pong talim yun on both sides. Pagka tubi mo sa katawan, pagka tinanggal, ang mga laman ay sumasama. Kaya po ang sabi ng salita ng Panginoon, tama po ang description, pinagpira-piraso ang kanyang katawan para sa atin. Yun ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Hindi lamang po yan, kundi ang sabi po dito, after the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He come." Mga kapatid, ang dugo ng Panginoon ay dumaloy. Without the shedding of blood, there can be no remissions of sin. Salamat sa Panginoon sapagkat nabuhos po ang kanyang mahalagang dugo. Everything on earth, God has created. But our salvation, hindi po niya nilikha. Tinubos niya tayo, binili niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo. Pinambayad po niya ang kanyang mahal na dugo upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Yan ang ginawa ng Panginoon sa atin. The great things na lagi nating inaalala. As open as you can, sabi ni Apostol Pablo. Kaya alalahanin po natin ito. Tatawagin ko po ang ating mga kalalakihan to distribute our bread and cup.
Before we partake of the bread and drink of the cup, should we all stand up first? The Bible tells us for everyone to examine himself and let him eat and drink of the cup. So magbibigay po tayo ng ilang minuto by which we can examine ourselves. Tanong po ang ating mga pagkukulang sa Panginoon, pagkakasala, hingi po natin ng tawad. So let us pray. Father in heaven, you see everything in us. Patawad po dakilang Diyos sa mga kasalanan, mga kakulangan namin sa inyo. By the precious blood of the Lord Jesus Christ, O God, cleanse us from all unrighteousness. And as we partake of the Lord's Supper this morning, O God, pagpalain mo po, Panginoon, na magpatuloy po kami sa aming paglilingkod sa inyo. At habang naisip po namin na dakilang bagay na ginawa mo sa amin, Panginoon, we humble ourselves. Pagpalain mo po, Panginoon, ang inyong salita na naitanim sa aming mga puso. Gawin mo po kami, Panginoon, ng mga tagagawa, hindi lamang tagapakinig. Makadala kami ng mga kaluluwa sa inyong paanan habang hinihintay namin po kayo, Panginoon, upang salubungin dyan sa alapa. Pagpalain mo po ang aming pagsama-sama, pagudita ng dulang ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." Gawin po natin. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me." Gawin po natin. Salamat po, Panginoon namin Diyos, for this privilege na kami po ay makapartake ng Lord's Supper upang maalala ang dakilang bagay na ginawa mo sa amin. Salamat po, Panginoon, na hanggang ngayon, wala po kayo, hindi pa kayo bumabalik sapagkat you are not willing that anyone should perish in hell, but that all should come to repentance. Palakasin po kami, Panginoon, magpatuloy, manalangin sa mga mahal namin sa buhay, sa aming mga kaibigan, and everyone na meron po kaming opportunity na makausap. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyong patnubay at pagpapala. Pagpalain mo po ito sa aming kalalakas, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.